anomalous national budget na pinasa, naging batas, at ang basihan nito ay yung final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco. And we brought it before the Supreme Court, kami ni Congressman Sid Ungab, kasama yung mga ibang kilalang abogado. Kami ay nag-file ng petition for certiorari and mandamus. Ang aming panalangin o ang aming hinihiling ay to set aside the 2025 budget, mag-issue ng TRO and permanent injunction at deklara itong unconstitutional. Dahil nga hindi tayo pwedeng nagpapasa ng budget na punong-puno ng blanco. Before we begin with the open forum, just to emphasize the gravity of what they did sa ating budget. Alam mo ninyo, pag bumili kayo ng property, pag bumili kayo ng lupa o bahay at lupa o ng apartment o condominium, bibigyan kayo ng titulo. Yung titulo, yan ay pagpapatunay ng inyong pag-aari o proof of ownership. Walang sino man sa bulwagang ito papayag na magbabayad siya sa property binili niya at bibigyan siya ng authentic na title. Authentic na title, original, authentic, pero blanco. Papayag pa kayong bumili ng ari-arian, lupa, bahay at lupa, apartment, condominium, bibigyan kayo ng titulong blanco, walang technical description, paano mo mumuhunan yung property mo? At paano magkakaroon ng muhon yung kapitbahay mo? Mag-aaway kayo. Sasaklawin niya yung property mo, sasaklawin mo yung property niya. At kaya natin hinihingi ito sa Korte Suprema sapagkat ang hakbang ng maiso ay kinikilala ng ating Constitution is the paramount and fundamental law of the land. We recognize the supremacy of the Constitution. At kinikilala natin ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Pag umarte na ang Executive at Legislative Department with grave abuse or lack of jurisdiction, wala ka ng ibang tatakbuhan kung hindi Korte Suprema. Kanya hindi gawain ng destabilizer na magpunta sa Korte Suprema. If we intend to destabilize this administration, we will not go to the Supreme Court. We will not recognize the Constitution. Saan ka nakakita ng destabilizer na kinikilala ang Korte Suprema? Saan ka nakakita ng destabilizer na kinikilala ang kapangyarihan ng ating saligang batas? And going back again to the blank, final, ratified, filed, and approved bicameral conference committee report, pilit nilang pinagtatakpan yung napaka-anomalyang budget, yung bicameral conference committee report. Lahat tayo, minsan sa ating buhay, ay dumaan doon sa mga pagsusulit sa mga eskwelahan. Eksaminasyon, quizzes, final test, lahat yan. At yung 10 questions na pagsusulit, pag yan, hindi mo sinagutan, blanco yan. At pag blanco yan, pinasa mo ang papel mo, aasahan mo bang pagpasa mo? Aasahan mo ba ng pasadong grado? Pag 10 ang tanong, 5 lang ang sinagot mo, 5 blanco, imposibleng makakuha ka ng perfect score. Pag nakakuha ka ng 10 out of 10, nandaya ka naman. Ganon din sa ating budget para maintindihan ng mga ordinaryong tao. Hindi ka pwedeng umasa ng check mark kung iniwan mong blanco yung iyong eksaminasyon. Ganon din ang ating panukalang budget. Hindi ka pwedeng magkaroon ng legal na panukalang budget na ngayon nga ay General Appropriations Act kung ang pundasyon sandigan at ang basihan niyan ay blankong bicameral conference committee report. Paano tayo nauwi doon sa 6.325 trillion pesos national budget for 2025? Eh kung doon sa 28 na blankong items consisting of more or less 13 pages and amounting to 241 billion pesos in blank, paano tayo nagkaroon ng 6.325 trillion?
Lagi kong pinapaliwanag para pati yung ating mga kabataan maunawaan. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus blank. Napakahirap sa natin. Subalit, yung ating mga tiwaling mambabatas, ipinakita kung gaano sila kahenyo. Yung 28 blanco na uwi sa 6.325 trillion pesos. Iyan ay tahasan at lantarang pambubudol sa ating mga Pilipino. Kanya minarapat namin na dalhin ang issue sa Korte Suprema at ipadeklarang unconstitutional ang 2025 budget. Yun lamang po.